we make it a day since I don't know how many years now. The second Sunday of June is the Healing Crusade. It's supposed to be a crusade. It's a big event. Di ba? Amen. Papamalita natin sa labas. Tayo may karoon ng ano. And I believe that in the near future, that will happen. Amen. Pero kailangan tayo dito, sold out na tayo sa idea ng healing. Di ba? Before we go out, na tayong membro dito ay sold out na. Naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Amen. Amen? So, pag-uusapan po natin ngayon dito, as always, in many preaching, ay nababanggit natin na ibig sabihin nababanggit, napapagdala natin, maybe not in full, but na madadaanan, dadaanan po natin yung mga idea, principles about healing. And hindi naman po tayo said sa experience dahil marami pong mga ginawa na ng Panginoon. Amen? Amen. Kung hindi po sa atin pong mga miyembro sa ating pamilya, ng ating pamilya, di ba? And right now, are you convinced that the Word of God is true? Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. And alam niyo isang prinsipyo, because healing is connected to prayer also. Amen. And if you are sure of your salvation, this is one thing clear. Amen. It's not how much you pray to God, but we are not praying to God to get closer to God. We are praying because we are close to God. Amen. Ano po ibig sabihin nun? Whatever circumstance meron ka, ay nasa iyo lagi si Kristo. Malapit lagi ang Diyos. Kaya tayo nanalangin dahil naniniwala tayo na nasa atin siya, nakikinig siya, at tapat siya sa kanyang pangako. Kung tayo ay nananampalataya, inilalaan natin ang ating pong pagtitiwala doon sa mga pangako niya, ay mangyayari lahat. Sabi nga every promise of God is yes and amen. Amen. Totoo po yun, nasa Bible po yun. Sinabi po ni Paul yun. And every promise, lahat po ng promise ni Lord ay sa Diyos. Yes and amen. Hindi lang yes, amen pa. Amen. Amen? So, how much kaya kailangan po nating mag-sink in yung katotohanan na yun. Kasi pwede nating lagi naririnig, pero hindi pa nagiging 100% na totoo sa buhay natin. Kasi pagkatotoo ay kasama na sa ating pong araw-araw na pamumuhay. Amen. Amen. Hallelujah. So, pag pinag-usapan po natin ang Espiritu ng Diyos at ng salita ng Diyos, amen, kailangan kasi sa sabi nga, umaapaw tayo doon. Amen. Minsan nagtanong, alin ba ang mas importante? Yung salita o yung Spirit ng Diyos? Pareho. Alam niyo ba yung isang tanong para masagot yan? Anong importante? What is more important? Breathing in or breathing out? Both. Ha? Parehas pa rin lang. Pareho, hindi pwede pakiwalay niya. Tanggalin mo isa patay. Di ba? So,
The Word of God and the Spirit of God ay magkasama po yun. Yes. Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan, pero ang nagbibigay ng buhay ng katotohanan ay ang Espiritu na siyang kumikilos at nagpapatupad sa katotohanan na ating nalalaman. Amen. Amen. And that's why Jesus came into your spirit when you received Him. That's why you have the life of God. Amen. So mga kapatid, sabi niya lahat po ng nananampalataya ay ibinigyan na ng kapangyarihan ni Kristo na ating Panginoon upang magpagaling. Yes. Kaya po ang Healing Crusade para sa ating lahat, we are all channels of that principle, of that truth, which is healing. Di ba? Okay. Nung si Lord Jesus ay lumalakad pa sa mundong ito at pinatunayan niya na ang salita niya ay katotohanan. Paano ipinamalas po niya? Alam niyo nung sa Mark chapter 2, nung siya ay bumalik sa Capernaum, when Jesus returned to Capernaum and He began to teach again, He was in a house, pero ang daming tao. Kaya yung pintuan ng bahay ay wala mo nang pwedeng pumasok kasi nga puno na sa loob at ang dami ng tao sa harap na yung kung saan yung pintuan ay natatakpan ng maraming tao. Kaya may dumating ng mga apat na magkakaibigan na mayroon nilang daladalang may sakit, epileptic, hindi epileptic paralytic. Paralytic siya, paralytic. Ibig sabihin, hindi nakakakilos, paralyzed. Kaya naladala sa stretcher. Yeah. Nung tinignan nila, hindi sila makapasok. Very imaginative po yung apat. Nakita nila, bakante yung bubong. At ang dahil tinanggal nila, alam niyo yung bubong noon, mga clay. At tinanggal nila yung mga ilang piraso at inilusot po yung mga tao doon. At ano pong sinabi ni Lord? Nung nakita niya yung compassion ay nung pananampalataya ng apat na nagdala na kahit by any means ay dinala nila sa harap ni Lord yung may sakit. At sabi ni Lord, sinabi doon sa paralytic, your sins are forgiven you. Amen. Amen? Pero na-perceive ni Lord na yung mga tao sa paligid, ang dahil pong iniisip, sino ba itong taong ito? Diba? And so sabi niya, let's get to that scripture para gusto kong Mark chapter 2. Verse 1. Sabi po, why do you reason about these things in your hearts? Sa verse 8 po. Kasi sabi do, immediately when Jesus perceived in the Spirit that they reasoned thus within themselves, He said to them, why do you reason about these things in your hearts? Which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven you, or to say, arise, take up your bed and walk. But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. He said to the paralytic, I say to you, arise, take up your bed and go to your house. Immediately he arose, took up the bed, and went out in the presence of them all, so that all were amazed and glorified God, saying, we never saw anything like this. So ano po yung sinabi, si Lord mismo nasabi, ano ba mas madaling sabihin? Forgive your sin, I forgive your sins. Or to say to that person, arise, take up your bed and go to your house. Di ba mas madaling sabihin? Para ipakita niya, yan, natutuwa yung unang sinabi niya, ay pinamalas niya na sinabi niyang gumaling ka na.
Amen. Tumayo ka, Pick up your bowl. dali mo yung hinigahan mo, at umuwi ka na sa bahay nyo. Amen. Immediately, sabi nito, immediately. Wala na pong naghintay ng panahon. Immediately, the moment after finishing what he said, immediately. That means that his word is, kasi ang ibig po sabihin na I forgive your sins. Salvation po yun. Amen. Amen? Salvation. So, which is easy. Pero maniwala ka na, kung ikaw ay niligtas niya, totoong ikaw ay niligtas niya. Amen. Hindi mo man naranasan na physical na parang, naligtas ako. Dahil ipinakita niya na lahat ng sinasabi niya totoo. Hindi po ba? At ganoon din kay Lazarus. John 11, ano po nangyari doon? Amen? Sabi po ni Mary nung dumating si Lord doon, as Martha, Mabait. Lord, kung dumating ka na maaga, hindi na sana namatay ang kapatid ko. Di ba? Pag hindi na natin basahin kasi makapa na yun. Yeah. But I'm telling you, this is the reality. At ganoon din yung sinabi ni Mary nung siya ay nalaman niya andun si Lord. Lord, sabi niya, sana dito ka na maaga para hindi namatay ang aking kapatid. Alam niyo si Lord, nagkaroon ng compassion. Saan niyo siya nilagay? Dinala siya doon sa tomb. Roll out the stone. Sabi niya, may nakatakip na bato. Lord, sabi ni Mary, mababaho na siya kasi pang-apat na araw na ngayon. Pero ano sabi niya? Ang dahil po sinabi, nag-usap sila. Pero sinasabi ko sa iyo, I am the resurrection and the life. Ako ay resurrection. And to prove that, ipinakita niya na yung sinabi niya ay totoo. Saan siya nilagay? Sabi niya, Lazarus, come out! Come out! At nakabalot pa si Lazarus, di ko alam kung paano siya lumabas. Siguro lumulog, sumusok. Kasi sabi ni Lord, Pagulong-gulong. nung paglabas niya, unwrap him. Diba? To prove that Jesus, God, so the Lord Jesus Christ, is capable of what He's saying. Amen. So, lahat po ng promise ni Lord, totoo, ito-prove niya. Di ba yung isang possessed na bata, hindi pa palayas yung mga demonyo na nag-possess sa kanya. Wala nagawa yung mga disciples niya, kaya dinala sa kanya. Di ba? Sabi pa nung ama, Lord, kung kaya mo, tulungan mo kami. Kung kaya mo, sabi ni Lord, if you can, sabi niya, with God, with man, this is with man is impossible. But with God, nothing is impossible. Amen. And so sinabi niya, pinalayas niya with just one command. Amen. So what I'm saying here is, lahat po ng pangako, let's bank into it because God can do it. Amen. How much more ngayon? Noon si Lord Jesus Christ ay tao pa siya. Ngayon, sinasamba na natin siya. Siya yung Espiritu na siyang nagbibigay buhay sa ating mga patay na katawan. Amen. Sabi doon in Romans 8:11, He is the same Spirit that raised Jesus from the dead. Is the same Spirit that we receive Amen. in our spirit. Amen. And now, it is the same Spirit that gives life to our mortal bodies. Amen. Ibig sabihin, yung Spirito na nagpabangon muli kay Lord mula sa kamatayan ay pareho pong Spirito na siyang tinanggap natin na siya nagbibigay buhay sa ating mga fragile na katawan. Ibig sabihin, healing. Amen. Ano man ang kahinaan ng katawan mo, kung ikaw ay nananampalataya sa lahat ng pangako ng Diyos, ay makakamtan mo ang mga pangako niya. Sapagkat ang pangako ni Lord are all yes and amen. Amen. In Jesus. Amen. Hallelujah. Binabalikan lang po natin
yung mga salita magbibigay sa atin ng encouragement. Na ang salita ng Diyos ay buhay, totoo. Amen? And that comforts us. It gives us a comfort that knowing that the God whom we receive promised also that He will not leave us nor forsake us. Amen. He is always inside of us. That's why nananalangin tayo, ay kung ikaw ay nagkamali, akala mo lagi lumayo si Lord. Kasi yun po yung ating ugali. Pagka nainis ka sa isang kapatid, lumalayo ka. Di ba? Si Lord never na nainis sa atin. Amen. Although siya ay nagigrieve kapag ikaw ay nagkakasala. Pero hindi kanya iniiwanan. That's why we are always confident that when we pray because He is close to us. Amen. No matter what. Not because we want to get closer to Him. Amen? Tinanggal na yung effort na mag-pray ka para maging closer ka kay Lord. Hindi natin nababribe si Lord sa ating kahit na maghapon ka magdasal. Amen. Kung gano'n ang prinsipyo, we cannot get closer if that's... We are already close to Him because He promised us that He will never leave us. Amen. So when we pray, believe that He is inside of you, Amen. listening to you, hearing everything that you say. Amen. And when you believe it, it will happen. Amen. Amen. Yes. Glory to God. Amen. Hallelujah. In Psalms 103, verses 3 to 5, sabi po dito, I believe it's in TPT version. You kissed my heart with forgiveness in spite of all I've done. You've healed me inside and out from every disease, from every illness. You've rescued me from hell and saved my life. You've crowned me with love and mercy. Verse 5. You satisfy my every desire with good things. You've supercharged my life so that I soar again like a flying eagle in the sky. Amen. Wow. Grabe yung promise ni Lord. This is Old Testament. He promised it, but again in the New Testament, He Himself said again, and even the disciples quoted again all this verse. Matthew 4:24, it says, His fame is spread throughout all Syria. Many people who are in pain and suffering with every kind of illness were brought to Jesus for their healing. Epileptics, paralytics, and those tormented by demonic powers were all set free. And take note of this word, everyone. Everyone who was brought to Jesus was healed. Ibig sabihin, everyone, walang exception. Amen. No matter who you are, when you were sick at that time, and they brought you to His presence, you are healed. Amen. Amen. So, mga kapatid, si Lord Jesus Christ, nung siya lumalakad pa sa mundong ito, wala siyang nilagpasan. Lahat ng nilapit, pinagaling. Amen. Amen. Matthew 4:23. That's prior to the verse. Jesus ministered from place to place throughout all of the province of Galilee. He taught in the synagogues, preaching the wonderful news of the kingdom and healing every kind of sickness and disease among the people. Sabi naman po dito, every kind. Pag sinabing every kind, walang lakaw. Amen? Every kind. So, ibig sabihin, I believe na nung panahon na yun meron ng cancer, hindi lang nila alam. I believe na noon,
Mga diabetes, baka hindi pa nila alam, wala siyang testing sa dugo. Ibig sabihin, these are all sicknesses that the enemy has been putting to man. Sabi po ni Lord, every kind of sickness and disease, sa lahat po ng klase ng sakit at karamdaman, sabi ko, lahat ay pinagaling ni Lord. Amen. Amen. Luke 4:40, ganoon din po. At sunset, the people brought all those who were sick to Jesus to be healed. Jesus laid his hands on them one by one, and he healed them all of different illnesses. Amen. Acts chapter 10 verse 38, sabi po ni Luke dito, Jesus of Nazareth was anointed by God with the Holy Spirit and with great power. He did wonderful things for others and divinely healed all who were under the tyranny of the devil, for God had anointed him. Sabi dito, healed all. Yun ang account po ng mga witnesses, eyewitnesses kay Lord Jesus Christ. The book of Acts was written by Luke. In the Old Testament, ito yung promise. Tingnan po natin mabuti. Isaiah 53 verse 4 and 5. But he endured the suffering that should have been ours, the pain that we should have borne. All the while we thought that his suffering was punishment sent by God, but because of our sins he was wounded, beaten because of the evil we did. We are healed by the punishment he suffered, made whole by the blows he received. Pag sinabing made whole, ikaw ay muling nabuo. Ibig sabihin, walang problema sa iyong pangangatawan. We were made whole. Ibig sabihin, body, soul, and spirit, you have been made whole. Amen. Nabuo ka ulit ng tayo sa kanyang mga bugbog, sa kanyang mga sugat. So sabi dito, lahat po, sabi niya, yung torment, yung transgressions, yung lahat po ng problema ng tao sa pangangatawan, sa kaisipan, amen, sa emosyon natin, sa mga relasyon natin. Amen? Alam nyo, kahit na poverty ay nagsisilbing sa panahon, nagsisilbing parang isang sakit yan. Amen? But Jesus said, heal them all. Amen. So, with all these promises, sabi nga na tayo gagawin din tayo. Sabi ni Lord, Matthew 10:1. And he called to him his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits, to cast them out and to heal every disease and every affliction. God, Jesus Christ, our Lord Jesus, gave everything to the disciples when he sent them to heal the sick. He gave them the authority. But then before he left, yun yung Great Commission na tinatawag natin. Matthew 28 verse 19 and 20, I think. Amen. All authority and power given to me, I now give to you. That was the commission. Everyone, every believer from that time until now, until the time he comes again, are given the same mandate or authority, power to heal the sick, to cast out demons. Amen. Amen. Sabi po sa Mark 16, to those who believe, these signs will follow you. These signs will follow you. Amen. That you will cast out demons. You will raise the dead. Yes, amen. You will lay your hands on the sick, they shall recover.
Amen. 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 So, ibig sabihin, praise God. Kasi, yung po ginagawa natin ay hindi gawa-gawa lang. Ito ay sumusunod lang tayo sa pagtawag ng Diyos sa atin. Sabi ni Lord, He called to Him His disciples. We are right now, while we are here, God has called to us now, together here, to remind us that He has given us authority and power. Amen. So mga kapatid, sa oras na to, ano man kanina noong bago tumayo, grabe yung sakit ng pako, hindi naman sumasakit to. I believe it's showing that somebody who's, well, probably, mayroon ba kayong sakit sa pinti, tuhod, right side. I believe God is now healing you. Amen. Pagtayo ko kanina, grabe sakit. Hindi naman wala naman ako sakit sa pinti. God is showing me that God is now showing that kung meron kayo sakit sa binti, pinagaling na kayo ng Panginoon. Even you're not, you just claim it. Kung meron kayong kamag-anak na gano'n, we claim it. Because God, kasi tayo pong ginawa na ng Panginoon noon, na kahit wala dito, believing, Yes, amen. it happens to them. Amen. Hallelujah. Kahapon, isang kapatid, sa Saturday lang siya nag-a-attend. Si Rachel ba? Ang kanyang anak na ilang beses na 50-50 because of the condition, pale kidneys. Yung kanyang creatinine, alam niyo creatinine, ang normal is 70 to 110 yata or something. Pero ang kanyang creatinine is above 600. Kaya nadadialysis siya lagi dahil kenta. But then after we prayed, wala dito yung anak. We prayed through her. And also pala naka video call. We just prayed. And then that week, nagkakaroon ng mayroong problema sa puso, sa liver. After ng check-up na, ang laki lang in-improve. That week, ang laki lang in-improve ng yung kanyang creatinine, almost half na wala. Bumaba. Tapos yung puso niya ay nag-function ng mata maayos. Amen. And then kahapon lang sinabi yan, nagpa-check up ulit. Lalo bumaba ulit yung creatinine niya. Amen. And then, yung liver niya, normal na. Amen. Praise the Sabi ng Lord. doktor, hindi na kailangan i-check yung puso niya. Praise the Lord. Kasi makikita natin kung kahit tignan mo lang yung stethoscope or no, malaman kung may problema o wala. Ibig sabihin yung puso niya nag-work ng normal. Amen. Nag-iba yung itsura ng bata dahil video chat. Praise God! Amen. Walang imposible kay Lord. Amen. Amen. So kaya ko sinasabi ito dahil para magkaroon yung faith ko natin, kasi it's through faith. Amen. Amen. Kaya kung mayroon kayong mga kamag-anak, let him up to the Lord today. Yes, Lord. God is going to work today through your family. So that they will believe that Jesus is true. Amen. That His words are alive. When we cling unto it, it will happen by faith. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hindi ko lang I will always share my experiences also. Oh. Amen. I almost died. Actually, I should have died. When I was 48 years old, that was in 2002. I should have died because one of the main arteries sa mga puso ay na-block, totally blocked. Yung talagang finding, totally blocked.
And when totally blocked, yung left main artery, you should die na. Because more than half of your heart will die. How can your heart function if more than half of it will die? Yeah. Because wala nang supply ng oxygen. Yung artery kasi sa puso, yun ang nadadala ng oxygen. Galing sa lungs, may daladalang fresh oxygen, ipapump niya sa mga muscles ng heart. Yun po yung arteries. Yun ang nagdadala ng fresh blood sa Heart. sa puso, yung mga muscles. At pagka na-block po yun, mamamatay yung muscles kasi wala ng oxygen. That's why for 24 hours, I had this so much pain in my chest. And then when they examined my blood, sabi massive. Sabi nila massive because of the counts doon sa enzymes sa puso, sa dugo. Massive heart attack. And then they talked to my son, sinabihan ko yung anak ko na narinig ko. Ginawa na namin ang lahat ng aming magagawa. Pero antayin na lang natin because we cannot be sure now. But God. So po yun. Exactly in the 24 hours, 8 o'clock ako nagkaroon ng heart attack. The following day, 8 o'clock in the evening, doon lang nawala yung sakit. Wow. Praise the Lord. Praise the Yung Lord. sakit na parang tatlong hollow block ang pinato sa dibdib mo. At mayroong ice pick na sinaksak sa likod mo na hindi iniiwanan siya. Ganun po yung sakit na nararamdaman ko. Hindi ako nakatulog pagkapon ay magdaman. But then, they were amazed because after 3 days pa ginawa yung procedure. And the doctor said, it's totally blocked. Because nung ginagawa yung procedure, because they put a camera sa main artery mo, ipapasok doon sa puso, titignan lahat yung mga artery o ano, mga block. And yung procedure almost 2 hours. So it's supposed to be less than 30 minutes because it's very hard for them to penetrate the other side of the blocked artery. And then when they were able to penetrate the other side of the blocked portion, ay puro blood clot. Blood clot yung doon. Pero nagtataka sila bakit ang puso ko kapasyon pa rin ng normal. Praise the Lord. Amen. That's why, nung nag-return ako doon sa Yancha Hospital, because the procedure was done at Grantham Hospital sa may Aberdeen, yung mga doktor, mga nurses, parang inisip nila kasi dapat mawala ka na eh. Oh. Because of the condition. Yeah. Totoo po yun. I never, hindi ko po alam yun. Kasi hindi ko naintindihan eh. I just went with the flow. But then, after I was discharged, then I began to study. Nag-research ako, ano ba yung atak, paano ba nangyari? And then it dawned on me that I just had a miracle. Amen. Doon po yung bago yung pananaw ko sa buhay ko. Amen. I believe to me, I receive it that this is hindi pa tapos yung mission ko sa mundo. Amen. And you are part of my mission. Amen. Hallelujah! Lord. Amen? Amen. Hallelujah! And lahat po, actually, nakadalawang procedure pa ako after that, so 3 procedures na. So I have 3 spring put in my heart para yung mga artery hindi mag-block. Nakabuka siya ganun. But praise God, lahat po, the last procedure was done in 2010. Now it's 14 years. Wow. And the last check-up, yung angiogram level they have to get into your heart was done last year in January in Heart Center. And the doctor said, all clean. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah. Amen. So, glory to God. I just give glory to God. Amen. Wala tayong magagawa eh. Kahit may pera ka, kung wala lang, di ba? Amen. It's for to God. Amen.
And yun po yung favor ni Lord. I'm saying this because I believe, that's why I'm teaching this, that's why we as a family believe in this. Because the experience po namin sa buhay namin. Amen. Amen? So praise God. I am a walking testimony to what I am preaching. Amen. Because God is good. Amen. Amen? All So, the time. kung kayang gawin ni Lord, kahit kanino man, kahit sa inyo gagawin. Kahit sa family po ninyo. Huwag kayo pawala ng pag-asa. Amen. Habang ang tao ay humihina, may pag-asa. Amen. Amen. Hallelujah. Hindi po nag-fail si Lord kung tayo mismo. Kasi si Lord may promise, pero meron po tayong parte. Doon po yung papasok yung ating faith. And faith is evidenced by our actions. Amen. Pagka nananampalataya ka, ano ibig sabihin? Hindi ka nagdududa. Yes. Amen? Amen. Hindi ka nagdududa. Pagka may dumating na problema, huwag ka nag-iisip ng solusyon. Una, punta ka kay Lord. Kasi siya ang magdi-devise ng solusyon. Amen. 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 Kasi kung ikaw mag-devise ng solusyon, ang dahil mo naisip na, at sigurado na may problema ka na. At pag nagiging anxious ka, kakaroon ka ng anxiety, hindi ka makapag-isip ng tama. Amen. So, ibigay na natin kay Lord. Amen. Praise the Lord. I-anchor natin po yung ano i-anchor? Gabi. I-anchor natin yung ating pananampalataya sa lahat ng pangako niya. Amen. Kasi ang salita ng Diyos ay spirito at buhay. Amen. Amen? Buhay ang salita ng Diyos. When you believe it, it happens. Amen. Amen. So now, knowing this, madali na. Amen. Madali na. Alam niyo ba na sabi nga, lahat po ng pangako napakadali. Kung tayo ay 100% na naniniwala. Amen. Amen? Ibig sabihin, ang effort mo is maniwala. At lumakad patungo doon sa tinuturo ng salita ng Diyos. Amen. At ilago na lahat sa Diyos ang susunod kasi siya ang gagawa. Amen. Para walang makaagaw ng kanyang kaluwalhatian, siya lamang ang may tataas. Amen. Amen? Sapagkat siya lang ang Diyos na kaya gumawa ng lahat ng kanyang pangako. Amen. Amen? And so, hindi po mahirap. Ang mahirap pagka hindi ka naniniwala. Amen. So, do you believe that? Amen. Mga kapatid, kaya ko tinitin lagi kasi hindi natin ito makamtan lang just you have to live by it. You have to think, you have to dwell on the Word of God, you have to connect to the Lord Jesus Christ. Amen. Alam niyo ba yung kaya ko sinasabi ito, para i-prepare natin yung natin. Alam niyo yung kay Martha and then yung scene na si Lord ay nakikipag-fellowship kay Mary. And then si Martha abala sa lahat ng mga ginagawa. Pero yung ginagawa naman niya para kay Lord. At habang gumagawa siya, complain, Lord, sabihin niyo nga sa kanya, turuan niyo ko dito, di ba? Alam niyo, marami sa ating ganun. I believe na lahat tayo nasubukan yung ganun. Yeah, amen. Yung alam mo, nagtatrabaho ka para kay Lord na ito eh. Di ba? Naghahanda na siya pagkain siguro. Di ba? Nagluluto. Sabi niya, ang daming Hiwain. nakita niya si Mary. Nandoon, ini-enjoy yung presence ni Lord. Alam niyo ba na ang gusto ni Lord talaga? Nakafocus tayo sa Kanya. Amen. It doesn't mean na pihinto mo lahat. It's an example lang doon. But as we do our jobs, as we go about our life every day, dapat naka-conscious tayo lagi sa Kanya. Amen. Conscious tayo lagi sa Kanya. Kaya sabi ni Lord, ano ang importante? This is, sabi ni Lord, si Mary, ginawa niya yung necessity.
Alam niyo yung necessary? Kailangan. Hindi mo pwedeng tapon, hindi mo pwedeng isang tabi. It's necessity. Ibig sabihin, you live by it. Mabubuhay ka kasi, para mabuhay ka ng maayos, kailangan yung necessity na yan, nandiyan sa'yo. Amen. Pag wala yun, kulang. Amen. 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 Ang sabi ni Lord, it shall not be taken from her. Amen. She chose the better one, which is actually to be with Him. Amen. So, alam niyo ba, na ang pagkikipag-fellowship kay Lord, hindi lang yung nandun ka nakaluhod, nakaganyan, o nandun ka sa, hindi lang. Sabi nga pray without ceasing. How can that happen? Kung ikaw ay naglalakad, nagtatrabaho, dapat hindi nawawaglit si Lord sa'yo. Amen. At bawat kahit anumang maliit na mga bagay na kailangan mo i-decide, kasama mo si Lord lagi. Amen. You must include Jesus in everything in your life. Amen. Hindi lang kaya ko to, kakaya naman kay Lord. Pa dito, ibabadol ko siya. Ay, mali po yun. Amen? Ibig sabihin, magaling ka kay Lord. Kaysa kay Lord. Hello? Amen. Are we in it? Amen. Gawin po natin, ugaliin po natin, mabuhay tayo ng ganun. Amen. Hindi lang yung, Banding. pag kami ginagawa ka na, maalala ko na sila pagka napago mo yung kamay mo. O kaya napatig ka. O kaya napagsakan ka lang tsaka wala naalala si Lord. What? Pagka mga problema lang, tsaka natin siya naalala. Yeah. Pero pagka minsan, kahit na victory, nakakalimutan natin siya. Basta si Lord magsaka na problema. Di ba? Hindi po yun. Kabahagi si Lord sa lahat ng bahagi ng buhay natin. That's how we have a relationship with Him. That's how we should build our relationship with Him. Alam niyo kung gano'n kalagi, malayo ang sakit sa'yo. Amen. Yeah. Totoo po yun. Malayo ang sakit sa'yo. Amen. Kasi habang ikaw ay lagi ng koneksyon, ikaw ay naliligtas sa mga desisyon. Alam niyo ba ang problema ay nagagaling sa mga bagay na hindi natin kasama si Lord lagi. Can you look at it? Unless dumating ka sa problema dahil sa iyong pagsunod sa Kanya. And that is testing your faith. Pero sabi ni Lord, pangako naman niya, iaahon ka niya. Amen. Kung iyon ay problema dahil sa iyong pagsunod sa Kanya. Kagaya nila Paul. Right? Si Paul, dahil sa sumunod sila sa Panginoon, sila ay nakulong, sila ay nakagupit, sila ay ano yung mga torture sila. Pero anong nangyari? Miracle yung mga nangyari dahil sila ay sumunod at hindi sila nag-complain. Amen. Because they know that it is their lot as they follow Jesus. Sabi nga, we are not greater than our Master. Kung si Lord pinahirapan, dadaan natin na paghihirap. Pero praise God, sapagkat si Lord ang nag-aahon sa iyo lagi kapag ikaw dumadaan. Amen. At kung ikaw may nagkamali at napaloob sa isang lugar na hindi maganda o sitwasyon, balik na kay Lord. Amen. Sabi ni Lord, and we know that all things work together for good for all, for those who love God. Amen, Lord. Doon na po nangyayari kapag tayo po ay laging nakaangkla sa Kanya. Amen. Amen. Everything work together for good for those who love God and work to His pleasure. According to His pleasure. So, mga purposes, in the name of Jesus. So, Amen. mga kapatid, sold ba tayo? Amen. Sold ba tayo? Amen. Amen. So, now, sino ba sa inyo ang nangangailangan ng mismo physical healing? So, physical. Well, sa inyo, ikaw ba'y hindi lang yung sakit sa yung pangangatawan. Mas maganda kung wala kayo nararamdaman. Pero, ikaw ba may problema sa iyong emosyon, sa iyong pag-iisip, lagi ka bang nagkakaroon ng anxiety sa mga problema ang dinadaanan mo, especially pag may na-receive kang text galing sa Pilipinas or
Tatapos mo lang ibaba ang telepono mo sa mga balita doon sa mga maalamin sa buhay at may dinadaanan. Ibig sabihin, wala pong posible yun, Lord. Amen. Kung ikaw ay may problema sa iyong relationship, ayaw ni Lord na magkaroon ka ng state sa relationship mo. Gusto ni Lord maayos. Kasi alam niyo ba, kung may problema ka sa relationship-wise, ay nakaka-apekto sa iyong pag-iisip, nakaka-apekto sa iyong emosyon, nakaka-apekto sa physical mo pang katawan. Yes. Kung ikaw ay hindi pa nakakapagpatawad, pero mga, see, healing comes when you begin to forgive. Sometimes you don't realize na tayo mo nararamdaman, pero hindi alam ng doktor kung bakit nangyayang nararamdaman mo yan. Pero sometimes it's because we have not forgiven somebody. Or we have not asked for forgiveness sa mga nagawa natin hindi maganda. Butas ng buhay natin yun para makapagmasok ang kalaban sa buhay natin. At makapagdala ng anumang mga bagay na basura sa buhay natin. So if any of these things are not besetting your life, this is the time that God will set you free. Amen. Di ba pinag-pray natin ito na matagal? Lang, mula nung nag-umpisa yung taong ito, pinag-pray na natin ito. I believe that God is working now. Amen. And God wants to set you free. Amen. Sabi ni Lord, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Amen. Ano yung katotohanan? Yun lang po narinig natin ngayon. There's a God is more than willing to set you free. Amen. All you have to do is trust Him. Amen. Kung may problema ka finances, mayaman si Lord. Amen. But of course, kailangan mong patunayan na ikaw ay naniniwala na kaya kanyang isuplayan. Amen. By also doing your part, being faithful sa iyong mga finances kay Lord. Amen. Amen? Kasi alam nyo, kapag kayo nagagawa yung mga bagay na pinagagawa, ay singaw po yun sa pananampalataya mo. Kaya hindi mahusto yung pressure. Every time na parating, nawawala. Every time na nawawala. Because alam mo na mayroong bagay hindi mo nagagawa. When you know that you're not doing something that God asked you to do, your faith always fades away. Amen? You are waiting for something, pero may sumisiksik, may sumusunod sa likod mo na hindi ka kasi tumusunod sa Panginoon. That actually drains your faith. Amen? Amen. So make a resolve today. May pangako ang Diyos, pero may mga kondisyon lahat ang pangako niya. Amen. Nasa atin po yun. Do we want to experience the reality of the promises of God? Amen. God is good. Amen. All the time. His goodness does not change Amen. in any of your situation. Hindi nag-change po yung goodness ni Lord dahil ikaw ay nagkaroon ng problema. Amen? Hindi po nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Lagi nananatili. Sabi nga hindi lang nananatili. Sabi nga, humahabol pa sa ating buhay. Amen? The goodness of God is always coming to you, running after you. So, huwag kang tumakbo. Harapin mo, saluhin mo ang kabutihan na ito. Amen. It may hurt you sometimes because of your stubbornness. But let us humble ourselves. Magpakumbaba tayo kay Lord. Amen? So, ang gagawin po natin ngayon, you know who you are in God. Una, kung ikaw ay hindi pa born again, you should be born again today. Sino po bang hindi born again? Be honest. Huwag po tayong magkahiya. God loves you. Praise God. Kung born again na po tayo lahat, walang problema. Amen. Every promise is yours. Amen. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus.
So, let us do this. If you are the person who needs something, ito man ay pang physical, pang emotional, psychological, lahat po natin, kasi sabi ni Lord, He will make you whole. Whole means hindi lang po physical, magaling ka, pero problematic ka naman. Hindi po. Pag sinabi whole, pati yung mga anxiety nyo, mga bagay na kinatatakutan nyo, mawawala po yun. Amen. Amen. Believe because God is true. Jesus' name. So, lahat sino man sa atin na may problema, ito man ay para sa inyong pamilya, para sa iyo mismo, or bibi kaibigan mo, na close mo. Let me make it today. Pupunta pa tayo doon sa harap para mag-minister tayo. Oo, no.